Talaga bang mahal mo ko? Oo, handa kitang pakasalan. Kung yun ang makapagpapasal at makapagpapalagayan sa'yo. Kahit pangit ako? Hindi ko sasagutin ang tanong mo yan dahil sa akin, hindi ka pangit eh. Walang nilikhang kung may kapal na pangit. Kaya, hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Tita, nasaan na ho ba yung kurtinang binili ko? Bakit hindi pa ho nakakabit? Batang ito, oo. Masyadong apurado. Mamayang hapon pa naman pupunta dito si Nalito para mamanhikan eh. Tita, at kailan nyo ikakabit? Mamayang hapon din? Gagahuli na tayo ng oras niyan eh. Eh bakit? Sinabi ko bang bukas? Eh syempre, ngayong araw din natin ikakabit yon. Magluluto pa ako ng pananghalian natin eh. Eh bakit kasi kayo pa ang magluluto? Nasaan po bang mga tao dito sa bahay? Namalengke si Aling Iday dahil wala nang laman ng ref at marami na rin wala sa kusina. Eh si Pangit, nasaan ho ba siya? Bakit hindi na lang siyang utusan ninyong mamalingke? Pangit? Sinong pangit ang sinasabi mo? Wala ho. Si Shelo ang ibig kong sabihin. Bakit hindi na lang siya ang mamalingke? At paano ko mauutusan yung kapatid mo? Nasa eskwelahan pa. Di pinag-absent nyo na lang sana. Ano ba naman yung isang araw na absent siya sa klase? Ano ka ba? Alam mong dance lister ang kapatid mo. Gusto mo bang maapektuhan ang grades niya kung mag-a-absent siya? Minsan lang namang mag-a-absent eh. Tsaka bakit? Nasisiguro ho ba ninyong dance lister pa rin siya hanggang ngayon? Oo naman. Napanatili ng kapatid mo ang mataas niyang grado mula first year college at hanggang ngayon, magtatapos siya ng kolehiyo, kaya kailangan na ma-maintain niya ang zero absent para manatili siyang nasa top 10. Eh malay mo, baka masungkit niya ang cum laude. Kung hindi man, magna o summa cum laude. Oo na ho. Cum laude na kung cum laude. Basta gusto ko, walang maitintas sa akin si Lito mamayang gabi. Ay, sa wakas, natapos din ang pag-aayos. Wow, tita, ang ganda naman ah. Okay na ba ang ayos nitong bahay ninyo? Oo, tita. Ang ganda-ganda. The best talaga kayo, tita. Ang ganda ng kinalabasan nitong bahay. Oh, syempre. Interior designer yata itong tita mo. Talaga po? Interior designer po kayo? Oo, kaya lang maaga akong nakipag-asawa, kaya hindi ko nagamit ang aking pinag-aralan. Ah, teka, kararating mo lang ba galing sa school? Opo, tita. O ano, nagmerienda ka na ba? At teka, tatawagin ko si Aling Iday para Huwag na po ninyong abalahin si Aling Iday. Abalang-abala po sa pag-aayos ng pinamalengke niya. Eh, papaano ka? Pagod na pagod ka man din. Okay lamang po ako, tita. Ako na lamang ang kukuha ng merienda sa kusina kung magutom ako. Kayo po, nagmerienda na po ba kayo? Ay, hindi pa, pero sa bahay na lamang ako magme-merienda kung makaramdam ako ng gutom. Sige, maiwan muna kita dito kung ganon at ako'y uuwi muna para makaligo ako para mamayang gabi. Masinop na ang kusina at nakahanda na ang mga posibleng kakailanganin mamayang pagdating nila dito. Tika nga, bisitahin ko nga rin ang sala. Ano kayang kinalabasan ng pag-aayos ni na tita? Si Pangit. At dumating na pala. Hoy, Pangit! Ano ang ginagawa mo dito sa sala? Hoy, ano ka ba? Kinakausap kita eh. Ba't hindi ka sumasagot? Ako bang kinakausap mo, ate? At sino pa nga ba? Mayroon pa bang ibang pangit sa bahay na ito kundi ikaw? Ano bang ginagawa mo dito? At inunahan mo na ang mga bisita ko na maupo sa bagong ayos na sala? Nagpapahinga lamang ako, ate. Kasi
Kararating ko lang galing ng school. Ayun! Nagpapahinga ka lang. Ang lakas naman ng loob mong sabihin sa akin na nagpapahinga ka, samantalang abalang-abala ang mga tao dito sa bahay. Wala kang ginagawa. Sige ate, papasok muna ako sa kwarto ko. Dapat lang. Wala ka rin lang maiambag na tulong dito sa bahay. Lumayo-layo ka nga. Tita, si Mami, nasaan siya? Bakit wala pa rin siya hanggang ngayon? Kailangan na rin niyang magbihis. Anumang oras darating na si Nalito kasama ang mga magulang niya. Ay, nako. Nasaan pa nga ba ang mami mo? Di abala na naman sa pakikipagmadyong. Teka, tatawagin ko si Aling Iday para tawagin ang mami mo dyan sa kapitbahay natin. Iday! Iday! Tita, si Inay, sinong susundo sa kanya sa madyungan? Teka, si Shelo na lang, tatawagin ko. Shelo! Ay, Shelo! wala ang kapatid mo. Hu? At saan siya nagpunta? Alam naman niyang may darating na bisita Umalis ulit? Nagpaalam sa akin. Bigla raw tinawagan ng isa niyang groupmate para doon sa project niya. Ano ba naman ang babaeng yun? Parang walang pakialam. Alam na nga niyang may darating na bisita Huwag kang mag-alala. Uuwi din yon. O sige na, magbihis ka na. Ano ka ba naman ate? Alam mo may darating na bisita ang anak mo. Nagawa mo bang nakipagmadyong? Ano naman ang gagawin ko sa bahay? May katulong naman ako. Ang ibig kong sabihin, ihanda mo rin ang sarili mo. Dahil anumang oras, darating si Nalito na mamamanhikan sa anak mo. Ngayon ba ang araw ng pamamanhikan ni Nalito? O, kita mo. Pati pala araw ng pamamanhikan ng dito na yun nakalimutan mo. Paano kasi? Panay madyong ang nasa isip mo. Ay nako, huwag mo nga akong pag-aralan. Huwag ka nakakalimutan mo mas matanda ako kesa Oo na. Magmamadali tayo para makapaghanda ka at ako naman ay magbibihis na rin. Sige na, tama na yan. Paano, Balay? Sang-ayon ka ba sa napag-usapan nitong dalawa para sa kanilang nalalapit na kasal? Ha? Oo naman, Balay. Sang-ayon ako sa lahat ng gusto ninyong dalawa. Ang isa ko palang Balay, parang wala yata siya. Hindi pa ba nabanggit sa inyo din dito? Nasa ibang bansa ang asawa ko, pero huwag kang mag-alala. Nagako siyang uuwi bago ang araw ng kasal nitong dalawa. Ay, magandang gabi po sa inyo lahat. At sino naman itong bagong dating Balay? Anak ng katulong ko na pinagpapaaral namin ng asawa ko. Ganoon ba? Mabuti pala talaga kayong pamilya ng Balay. At pinapaaral mo, pati anak ng katulong mo. Ikaw ha, darating ka nga ng alaganing oras. Sasala ka pa dumaan. Saan naman po ako dadaan, Mami? Saan pa? Di sa kusina. Hoy, pangit! Kala ko ba matalino kang tao? Bakit hindi mo ginagamit sa tama ang napag-aralan mo? Ha? Papansin ka rin, no? Alam mo na ngang may bisita ako Dumaan ka pa talaga sa sala. Pero, huwag ka nang magatwiran. Wala na bang saysay ang sinasabi mo? Sige. Ihanda mo na nga ang pantulog kong damit para makapaligo na ako. Wala pa rin si Arturo. Bukas na kasal ni Lorna. Galing! Arturo? Kumusta na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa? Yan ba ang pangbawi mong bate? Dahil hindi ka kaagad dumating? Abay, nag-aalala na ako Akala ko, nakalimutan mo na ang araw na kasal ng iyong anak. Pwede mo namang makalimutan kung special na araw na ito ng iyong anak. Daddy? Ang pinakamaganda kong anak, mas lalong gumaganda. Siyempre naman, Daddy. Kakasal na yata ako. Siyempre, mas gaganda pa ako. Daddy, ang pasalubong ko. Sa linggo pa darating ang balikbayan Max, pero kahit pa paano may mga dala na ako. Para siyempre sa dalawang anghel ng buhay ko. Sa'yo
at sa kapatid mo. Pasalubong ko. Wala ba? Meron siyempre. Ikaw pa. Pero mamayang gabi ko pa may bibigay sa'yo. Ay, lalaki ito. Matanda na gay, pilyo pa rin. Pilyo man ako loyal naman ako sa'yo. Kahit na maraming chicks na umaali-aligid sa akin, tapat pa rin ako sa'yo. Daddy, ibigay mo na yung pasalubong ko. Bago pa ako mainggit sa inyong dalawa. Uy, narin ito sa isa kong bagahe. Buksan mo na itong naalim lahat ng pasalubong ko sa inyong mag-ina. Ang sarap talaga ng corned beef at ham na galing ng ibang bansa. Ano, Mami? Syempre. Imported Kaya pala, hindi ko na mapuspon pa ang gutom ko dahil ang sarap-sarap ng ulam. Syempre naman. Ako yata ang nagluto nito. Siya nga. Teka, bakit parang may kulang? Bakit tatatlo lang tayo? Nasaan si Shiano? Ay, kumain ka daga kung ano-anong tinatanong mo Anak mo ang tinatanong ko. Nasaan ba siya? Nasaan pa nga ba ang pangit na yun? Di nasa galaan na naman. Ano? Sa ganitong oras ng gabi, hindi pa rin umuwi si Shiano. Teka matawagan ko. Naririyan lang sa kwarto niya. Oo, naririyan pala sa kwarto niya bakit hindi mo naman sinabing nasa labas pala ng bahay? Paano naman kasi? Nasanay na itong anak mo na gabi na akong dumating ang babaeng yon. Kaya niya nasabing wala pa. Alam mo naman pala nasa kwarto niya yung anak mo. Bakit hindi niyo man lang tinawag para kumain? Teka nga, tatawagin ko. Dad, kayo pala? Ano bang ginagawa mo dito sa kwarto mo? Hindi ka pa ba nagugutom, Miha? Kumakain na sila mami mo, Wala pa naman pong tumatawag sa akin para kumain, Dad Kaya ako lang tumatawag sa'yo. Halika na nga nang sabay-sabay tayong kakain na apat. Sweetheart, halika na dito. Hayaan mo na babae yan. Kakain din yan pag nagutom. Halika na at nagtatawag ng mami mo. Sweetheart! Ay, malamig na itong pagkain mo. Halika na. Ay, nako. Ay, sandali lang. Sige na. Para makakain ka na. Halika na. Sige po, Daddy. Mauna na po kayo at tinatawag na kayo ni Mami. Susod na po ako. Hipag. Halika, tuloy ka. Salamat, Bayaw. Ano ba yung dala mo? Dadamihan ko itong niluto kong lechon manok paksiw. Kaysa naman ref ko ito, bibigod na lang sa inyo. Naku. Katatapos lamang namin kumain. Ganun pa man, diretso mo. At ilagay mo na doon sa kusina. Nagsisimula lang yata ang kakain ng pamangkin mo Salamat ito, Hipag Walang anuman, Bayaw. Siya nga pala, yung pasalubong ko sa'yo, binigay na ba ng ate ka rin mo? Oo, Bayaw. Sige ilalagay ko muna itong lechon paksiw sa kusina. Ano? Ito lang ba ang inulam mo? Hindi ka man lang tinirhan? Pagkatapos kasi nilang kumain Kumain si Aling Iday. Ibig mong sabihin, mas nauna pang kumain si Aling Iday sa'yo. Natira lamang ni Iday ang pagkain ito. Wala akong problema doon, tita. Wala naman akong alam na sakit ni Aling Iday At saka parang miyembro na rin ng pamilya si Aling Iday. Hindi yun ang punto ko. Ang punto... Ano mo bang dala ninyo, tita? Ito. Wow! Ang paborito kong lechon manok, paksiw! Pabangkin, bagay ba sa akin itong suot ko? Opo, bagay na bagay po sa inyo, tita. Alam mo, first time kong magsuot ng ganito. Teka, bakit hindi ka pa nakabihis? Ayun na ang ate Lorna mo, pasakay na ng kotse papuntang simbahan. Hindi ka ba sasama? Sasama po. Sasama ka pala. Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit ganyan ang suot mo? Bakit ho? Hindi ho ba magandang suit ko? Pasalubong nga ito sa akin ni Daddy. Ang ibig kong sabihin, bakit hindi mo pa isinusuot ang damit pang-abay? At saka hindi ka pa naaayusan? Sige na, magbihis ka na. Bay ang batang ito,
Gusto mo bang pagalitan ka na naman ng mami mo at ng ate mo? O sige na, kunin mo na yung isusuot mo at tutulungan kitang magsuot. Wala po akong damit pang abay, tita. Ano wala kang damit pang abay? Hindi ba't isa ka sa mga abay ng ate mo? Hindi ho eh. Ano? Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ano bang problema mo? Kanina ka pang sa simbahan tayo. Wala kang ibig. At anong gusto mo? Sa karamihan ng tao kita pagkagalitan. Ano? Magagalit ka sa akin? May Ay, bakit? nagmamaang-maangan ka pa eh. Magtatanong ba ako sa'yo kung alam ko? Bakit hindi amay sa kasal ni Lorna si Sheno, ha? Bakit? Aba, bakit ako ang tatanungin mo? Ako ba ang ikinasal? Kahit hindi ikaw ang ikinasal. Anak mo ang ikinasal na may dalaga itong kapatid. Bakit hindi si Shelo ang ginawang amay ng anak mo? Malay ko ba? Si Lorna ang tanungin mo, hindi ako. Ang sabihin mo, pinagkaisahan ninyong dalawa ni Lorna. Na hindi maging abay si Shelo sa kasal. Yan ba ang pinagpuputok ng butse mo? Ay, dahil lamang sa hindi nakasuot ng damit pang-abay si Shelo, nagagalit ka na. Tsaka, bakit ikaw ang nagre-reklamo? Wala nang reklamo si Shelo Likas na babae si Shelo. Hindi mo siya mahihintay na makreklamo. Yun naman pala Bakit ikaw ang nanggagalaiti sa galit? Samantalang wala naman palang reklamo si Shelo. Hindi nga siya nagreklamo, pero nasasaktan. Ewan ko sa inyong dalawa ni Lorna kung bakit lagi na lamang ninyong inetsapwera si Shelo. Oh, Lorna, bakit hindi ka pa nakabihis? Bakit po ba? Anong bakit? Pupunta na tayo sa venue kung saan gaganapin ang graduation ng kapatid mo. Kayo na lamang ang pumunta, Daddy. Ha? Abay, bakit naman? Graduation yun ng kapatid mo Ano naman kung graduation niya? Siyempre, makikisa tayo sa kanya dahil natapos na niya ang kolehiyo at cum laude pa siya. Kayo na lamang ni Mami ang pumunta, Daddy. Bakit naman, anak? Minsan lang naman ito nadadaan sa buhay ng kapatid mo. Pag dumating si Lito, sino mag-aasikaso sa kanya? Hindi magpapaalam ka sa kanya. At sa sandali lang tayo doon, anak. Sige na, Kayo na magpaalam lang ka. ni Mami, Daddy. Kulit Nako. nyo Dahil ipagluluto ko pa ng pagkain ng asawa ko. Bakit ba? Para naman akong batang nawawala. Tawag ka ng tawag. Anong bakit? Graduation nga ng anak mo ngayon Ano ka ba? Mamaya na lang. Naririto pa ako sa bahay ng amiga ko. Ano? Naririyan ka pa. Anong oras ka pa makakauwi niyan? Magsisimula na ang graduation ng anak mo. Late na nga tayo Kung gusto mo, di ikaw lamang ang mag-isa ang pumunta. May sasakyan ka naman. Problema ba yon? Graduation ng anak mo nga. Di graduation lang niya. Bakit mo akong ginugulo? Di ba ako ang magtatapos Hindi nga ikaw magtatapos, pero aakyat tayo ng entablado. Nakalimutan mo na bang si Shelo, ang cum laude sa kanilang college match, Ay, ikaw na lang. May ginagawa ako. Ako, mas importante ba yung pakikipag-budget mo kaysa pagdalo ng graduation ng anak mo? Naririyan ka naman Ikaw na lang. Sige na. Pumunta ka na at naaabala mo ako dito. Sige, bye. Ay, binabati kita anak at nasungkit mo ang pangatlo sa pinakamataas na parangal sa mga estudanting nagsipagtapos sa kolehiyo. Aray ko po sa inyo ni Mami. Ang parangal na ito, Daddy. Dahil sa inyo, kaya ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ay, obligasyon namin ng mami mo ang pagtapusin ka ng pag-aaral, anak. Ay, nako. Ipinagmamalaki kita. Salamat po, Daddy. Siya nga po pala, Daddy. Sina Mami at Ate Lorna. Nasaan po sila? Ha?
Bakit wala si na mami at ate? Ay, kakuan, nauna na akong pumunta rito para hindi ko mamiss ang pag-akyat ng indam lalo. Para sa karangalang natanggap mo, anak. Pero huwag kang mag-alala. Nangako naman siyang hahamol eh. Hindi na po ako aasa pa na darating si mami at ate. 2 pagtatapos ko po na lagi siyang wala. Ay, nagtatampo ka ba sa mami mo, anak? Ho? Hindi naman po. Ang importante po ay kabalikat niyo siya sa magpapatapos sa aking pag-aaral. Natalo na naman ako sa batyo. Pag ilang talo ko na ngayong araw Ang kapatid ko, kumakatok sa bahay. Sino kaya ang magbubukas sa kanya? Walang tao sa loob. May niluto na naman yata ang pagkain ng kapatid ko at magbibigay naman sa amin. Mabait talaga ang kapatid ko ito. Walang tao dyan sa bahay. Oh, ate, kararating mo lang? Oo, kaya walang tao dyan. Wala palang tao, kaya pala kanina pa ako kumakatok walang nagbubukas. Ano na magbayag talabong ulam? Heto, sinigang na bangos. Niluto kong lahat yung laman ng ref para bukas mamamalengke na naman ako. Ay, mukhang natanggap mo na ang padala ng asawa mo galing Canada. Oo, kaya ito, binigyan kita ng ulam. Sabi nga, share your blessing. Ay, tamang-tama. Gutom ako dahil hindi pa ako nananaghalian. Saan ka ba galing, ate? Sa kude. Sa madyungan na naman? Ay, naku, ate. Tigil-tigilan mo na yung pagmamadyong mo. Sinasayang mo lang ang perang binibigay sa'yo ni Bayaw. Hayaan mo nga ako. Diversion ko lang naman ito Ay, mabuti na lang at mabait si Bayaw. At hinahayaan ka lang sa bisyo mo. Kung ibang asawa yan, ewan ko lang. Siya nga pala. Nasaan ba sina Bayaw at ang mga anak mo? Si Lorna, nagpaalam. Niyaya kasi ng asawa niya na kumain sa labas. Ang bayaw mo naman ay dumalo sa graduation ng pamangkin mong si Cielo. Ngayon ang araw ng graduation ni Cielo? Oo. Ay, nako! Nakalimutan ko! Kinagayang dala mong ulam at nang makakain ako. Pero bakit ikaw? Bakit hindi ka dumalo sa graduation niya? Para ano pa? Para ibandera sa buong mundo na may anak akong pagat. Ate! Ani, damihan mo ang niluluto mong pagkain mamayang hapunan, ha? Ha? Bakit? Darating ang pinsan ko. Sino pinsan mo? Si Migs. Si Migs na nasa California? Oo, magbabalik bahay na rin siya sa wakas. Ayan, tagal kaya niyang hindi umuwi dito sa Pinas. Sige. Hayaan mo't sasabihin ko kay Aling Iday na damihan niyang iluluto niya. Siya nga pala, honey. Kailan ba tayo lilipat ng tirahan? 1 buwan pa siguro at matatapos na yung pinapagawa kong tirahan natin. Talaga? Oo. Teka, okay lang kaya sa mami mo kung iiwanan mo siya? Oo naman. May asawa na ako Isa pa, di naman siya mag-isa dito sa bahay. Naririto sina Aling Igay. At ang kapatid mo? Huwag mo na ngang laging binabanggit ang kapatid ko na pangit na yun. Ano ka ba? Kapatid mo yun. Wala akong kapatid na pangit. Oh, halika insan, pasok ka. Mukhang parang luma. Talagang mukhang luma dahil bahay ito ng dinan ko. Sweetheart, Oh, naririto ako sa kusina. naririto na si Migs. Talaga? O sige, lalabas na ako. Dalhin mo para maipakilala na kita sa pinsan ko. Insan, upo ka. Salamat. Ang laki pala nitong bahay ng binan mo, ha? Kahit hindi ka na magpagawa ng bahay, ayos na to. Hindi pwede. Hindi rin naman ang asawa kong anak May kapatid pa ito. Oh, narito na palang hipag ko Insan, si Cielo. Hi. Kapatid ni Lorna. Hi, Cielo. Cielo, si Migs, pinsan ko. Hi. Hi. Oh, kumusta ang first day of work mo? Okay lang naman, kuya. Kwan pala, may iiwan ko muna kayo dito. Pwede dito, Migs. Ano? Dito ka muna. Pintuan tayo ng pinsan ko. Sige naman, Cielo.
Nakakasawa din kasing magkwento itong bayaw mo eh. Dito ka muna. Oh, Cielo, naririyan ka na pala. Halika nga rito. Ah, excuse me lang ha. Tinatawag ako ng ate ko. Sige lang. Balik ka dito ha. Oo. Ate? Ano bang ginagawa mo dun? Bakit hindi ka nalang dumiretso sa kwarto mo? Ha? Nakakaya ka sa pinsan ni Lito. Umaali-aligid ka. Ang gagandang lalaki ng mga yun kumpara sa'yo. Oh, Inday. Hawakan mo mabuti itong tray. Baka mahulog. Tutulungan ko na lang po si Aling Iday, Mami. Dahil pasmado na ang kamay ni Aling Iday. Baka mahulog pa niya ang tray. Wag na. Oh, Iday. Ito ang tray. Ipasok mo sa sala para may mamireda ang pinsa di dito. Sige po. Dito ka dalag muna. Papasok na lang po ako sa kwarto ko, Mami. Dito ka lang sa kusina, sabi eh. Ano pong gagawin ko dito? Ayaw niyo namang tulungan ko si Aling Iday sa pagdadala ng tray. Bakit? Pagdadala lamang ba ng tray ang pwede mong maitulong? Ang paghugas ba ng plato ay hindi mo maitutulong? Sige na, hugasan mo na yung mga ginamit ng ate mo. Mami, magpapahinga lang muna ko. Kaya papasok na po ako sa kwarto ko. Para ano? Para makita ka ng pinsa din dito? Ibandera mo na naman sa mundo ang kapangitan mo? Karay! Ha? Sige na anak, sige na. Pumasok ka na sa kwarto mo para makapagpahinga ka. Hoy, Cielo! Pumunta ka muna dyan sa bahay ng tita mo para hindi ka makakadaan sa sala. Pamangkin, tamang-tama ang dating mo. Ihahatid ko sana itong niluto kong maruya eh. Kaya na lamang po ang magdala niyan sa bahay, tita. Nandito ka rin lang sa bahay. Ikaw na lang ang mag-uwi nito mamaya. Pero kumain ka muna. Dalhin mo na lamang ang iba pag uwi mo. May bisita kasi sa bahay eh. Naririyan ang pinsan ni Kuya Lito. Yun naman pala eh. Sandali, dadagdagan ko lamang itong maruya para makakain din yung mga bisita ninyo. Tita, ayaw kasi ni Mami na makita akong muli ng pinsan ni Kuya Lito. Ano? Tita, tapatin niyo nga ako. Anak ko ba ako talaga ni Daddy at Mami? Tita, sabihin niyo nga sa akin, anak ko ba talaga ako ni Daddy at Mami? Ay, ano ka ba? Anong klaseng tanong yan, pamangkin? Sagutin Oo niyo naman. ako, Tita. Anak nga ba ako talaga ni Daddy at Mami? Pwede ba? Huwag mo akong tanungin ng ganyan. At saka, anong klaseng tanong yan? Oo, anak ka ng daddy mo at mami mo. Oh, Insan. Kanina ba ako may napapansin sa'yo Ano yan? Lingon ka ng lingon eh. Ano bang nililingon mo? Wala. Nagaganda lang ako dito sa bahay ng binan mo eh. Oo? Totoo? Kanina pa kasi, nagdoon sa may kusina yung hipag mo. Pero, bakit hindi pa lumalabas? Ha? Baka lumabas eh. May pintuan kasi sa kusinang palabas. Ano ba? Saan kaya siya pumunta? Hindi ba kagagaling ng trabaho? Hindi kaya napagod? Malamang, nagpunta dyan sa kabilang bahay yun. Sa tita nila na kapatid ng binan kong lalaki. Ganun ba? Oo, Insan. Kung gano'n pala, alis na ako. Saan? Ano? Aalis ka na? Ang dali naman. Hindi ka na ba magkakapunan dito? Hindi na siguro. May mga kamag-anak pa tayong pupuntan ko eh. Huwag ka mag-alala, saan? Babalik pa ako dito sa bahay ng biyanan mo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Kung totoong anak ako ni Daddy at Mami, bakit nagagalit sa akin lagi si Mami? Bakit wala siyang bukang bibig, kundi ang sabihin pangit ako? Bakit lagi niyang ipinamumuka sa akin na pangit ako, tita? Hindi ka pangit, pamangkin. Maganda ka. Tita, huwag mo na akong bulahin. Alam ko namang pangit ako eh. Bakit kailangan pong ulit-ulitin niya na pangit ako? Bakit niya ako nilalait? Bakit lagi niya ako hinahamak?
Meron bang magulang na nilalait ang sarili nitong anak? Pamangkin, pagpasensyahan mo na ang mami mo. Siguro Pati nga rin si Ate Lorna. Wala na rin bukang bibig, kundi ang ipamukhang pangit ako. Wala na pong naririnig sa kanila. Kung kaharap ako, kundi ang sabing pangit ako. kon kasi pamangkin. Ganito yun. Makinig ka. Anong pakikinggan ko sa iyo, tita? Totoo naman ang sinasabi ko eh. Lagi akong nilalait ni Mami at Ate Lorna. Bukang bibig ni Mami noon, napangit ako. Tuloy pati si Ate Lorna. Lagi rin niya akong hinahamak at nilalait. Ito na nga ako tinatawag ni Ate Lorna sa pangalan ko eh. Pwede pangit ang tawag sa akin. Pamangkin. Totoo naman ang sinasabi nila na pangit ako. Pango ang ilong. Malapad ang dabi ko. May timpa. Tanggap ko nga ang itsura ko eh. Hirap ko lang tanggapin. Ay ang trato sa akin ni Mami at Ate Lorna. Kaya sabihin mo sa akin ang totoo, tita. Talaga bang anak ako ni na Daddy at Mami? O ampun lamang ako? Dalawang linggo na lamang at lilipat na tayo sa bago nating bahay. Talaga? Kaya simulan mo na ang pagpapaalam kina Daddy at Mami para hindi sila magulat sa araw ng ating paglipat. Sandali, may kumakatok. May inaasahan ka bang bisita? Ngayong day off mo? Wala naman. Mabuti buksan ang pintuan para malaman natin kung sino yan. Sandali lang. Ikaw? Pwede bang pumasok? Oh, ikaw pala, Insan. Pwede bang pumasok? Halika dito, Insan. Salamat. Sandali lang ha. Anong gusto mong mamerienda? Juice or beer? Sandali lang. Uutusan ko si Aling Igay na maghanda ng malamig na juice. Pawis na pawis ka eh. Insan. Oh, bakit ganyan ko kumakatingin? Ayaw mo bang narito ako? Nung una, na nagpunta ko rito eh, pinipigilan mong umalis. Gusto mo pa akong maghapunan dito, no? Ginulat mo ako ngayon eh. Ha? Hindi mo man lamang ako tinawag o text na pupunta ka dito. Alam mo, wala rin sa plano kong pumunta rito eh. Kaya lang, ewan ko ba, wala kasi akong magawa sa bahay. Kaya, minabuti kong darawin ka. Ha? Nawili na yata dito ang pinsan ng manugang mo. Oo, Gae. Maganda kasi dito sa atin. Maaliwalas ang kapaligiran at tahimik. Ganun din ang tirahan ng pinsan na yan na si Juan, ni Lito. Hindi ba tulad ni Lito, may kaya rin sa buhay ang mga magulang yan. Kaya nga siya nakapunta ng Amerika dahil may kaya mga magulang. Gusto siguro ng iba ring kapaligiran. Isa pa, gusto rin niya siguro makabanding ang pinsan niyang si Lito. Abay, medyo matagal daw silang nasa ibang bansa. Well, sa bagay, merong pinagtataka ko bakit si Lito ang pinapasyalan niya. Hindi ang iba niyang kamag-anak. Malay mo, the best friend niya si Lito. Bakit ikaw ang magdadala niyan? Ha? Bakit hindi mo na lang iutos kay Egay at nang may makausap naman ako rito? Ay, day of the Igay eh. Di si Sheno na lang. Naririyan sa bahay ng kapatid mo ang anak mo. Sige, dalhin mo na yan at bumalik ka kagad dito at may makausap naman ako rito na parang hindi ako maburing. Sige na. Oh, dasaan ang pinsan mo? Bumaba po. Ano bang sinabi sa'yo? May lakad ba kayong dalawa? Nagpapasama ba siya sa iyo? Hindi naman ho. Wala nga ho siyang nababanggit sa akin eh. Baka gusto lang daw na pumunta dito. Ganun ba? Ang mabuti pa. Dalhin mo na lamang itong tray ng juice para hindi naman nakakaya sa pinsan mo. Baka nauuhaw na yon, lalo na't napakainit ng panahon. Sige po, ako na lamang pong dadala sa kanya sa baba. Malabiro ka pala, Migs. Akala ko nga nung una kitang makita suplado ka.
ako nga rin eh. Napagkaman din kitang suplada. Miss ko rin pala. Insan? Oh, Insan! Halika! Sali ka sa amin ni Cielo. Total, day off mo naman dito. Halika! Siya nga naman, kuya. Dito ka muna. Oh, ano ba yung dala mo? Diyos sana, para dito. Kaso, ng ibang bakuran na pala eh. Ayaw mo dun sa bahay, Insan? Ay, hindi naman sa ayaw, Insan. Kailangan naman dito tayo mag-uusap sa bahay ni Tita Rosing. Nakakaya naman sa kanya. O bakit? May pag-uusapan ba tayo? Ang ibig kong sabihin, kung may sasabihin ka sa akin, sabihin mo na, meron nga ba? Ewan ko sa'yo, ikaw itong nagpunta dito eh. Okay lang ako dito, Insan. Teka, baka hinahanap ka na ng asawa mo. Bumalik ka na sa bahay ninyo. Sige na, okay lang ako dito. Pero... Oh, Lito, nandito ka pala. Anak ko, dadalawang baso lang ang inaihanda ko. At teka, dadagdagan ko ng isa para makapagbanding kayo ng pinsan mong si Megs. Oh? Oo, siya nga naman, Insan. Dito muna, para naman, feeling at home talaga ako dito. Kasama si Cielo. Sige na. Ano ka mo dito? Naririyan sa bahay ng Tita Rosing mo ang pinsan mo? Oo. Anong ginagawa niyo dyan? Hindi kaya nagtampo sa atin? Hindi ho. Okay lamang po siya doon. Wala pong problema. Bakit siya pumunta doon? Dito ka na ba nakatira sa bahay? Baka ba'y hindi nagustuhan sa atin? Wala ho, Mami. Gusto lamang daw niyang diyan kina Tita Rosing mag-standby. Gusto niyang doon mag-istampay? Naririyan ba ang Tita Rosing niyo? Hindi kaya may masasabi ang hipag ko niyan? Bakit siya nagpunta doon eh? Ikaw lang naman ang kakilala niya dito. Huwag po kayong mag-alala, Mami. At babalikan ko ulit siya. At yayayain pabalik dito sa bahay. Ang sarap palang magtambay dito, no? Presko ng hangin at sarap sa pakiramdam. Gusto mong magtambay dito? Oo naman. Hindi ka pwede dito. Ano? Ayaw mong puntahan kita dito? Siyempre, nakakaya naman kay Tita Rosing kung mag-i-standby ka dito. Kaya ka lang naman dito nasabing masarap magtambay dito dahil narinig ka. Ha? Mix? Cielo, pwede bang mandigaw sa'yo? Insan? Insan, alis ka na ba? Oo. Gusto mo na bang paalisin, Insan? Hindi naman. Lumabas ka na kasi dyan sa bahay ni Tita Rosing eh. Gusto ko lang sanang makausap ang biyanan mo kung pwede. Ha? Bakit? Anong sasabihin mo sa biyanan ko? Hindi ba pwedeng sa kanya ko na lang direktang sabihin? Gusto ko sabihin sa kanya. Sige, bahala ka. Sige, maupo ka lang dyan at sasabihin ko sa kanya ang gusto mo siyang makausap. May gusto ko raw sabihin sa akin eh. Ano ba yun? Gusto ko lang sanang ipaalam sa inyo na kung pwedeng dadalawin si Cielo dito sa bahay ninyo habang naririto po ako sa Pilipinas. Bakit mo gustong dalawin ang anak ko araw-araw? May sakit ba siya para dadalawin mo? Ang ibig ko sabihin, kung pwedeng umakyat ng ligaw sa kanya. Gusto mong ipaalam sa akin kung pwede mong ligawan ng anak ko, ganun ba? Oo. Bakit? Kursunada mo ba ang anak ko? Parang ganun na nga, ho. Parang ganun na nga. Ang ibig mong sabihin hindi ka pa rin sigurado kung kursunada mo siya o hindi. Hindi ko lamang po kursunada ang anak niya, kundi gusto ko po siyang makasama buong buhay ko. Daddy, huwag na ho ninyong sabihin kay Mami ang napag-usapan ninyo ni Migs. Bakit naman ko sasabihin? Dapat niyang malaman, anak. Karapatan ng mami mo na malaman ano man ang ginagawa o mangyayari sa'yo. Mas lalo-lalo na lalaking gustong maligaw sa'yo. Kwan kasi. Anong kwan? Kailangan malaman ng mami mo. Ano ang kailangan kong malaman, ha? Si Migs na pinsan ng manugang mong si Lito. Pinapaalam sa akin na layo rin itong ligawan itong anak mo.
Anong sinabi mo? Gustong ligawan ni Megs na pinsan ni Lito si Cielo? Oo, At naniwala naman ang babae ito. Iinuuto-uto lamang siya. Naniwala naman agad. anong inuutong sinasabi mo? Ha! Lulukuhin lamang ni Megs ang babaeng ito. Ano ka ba naman, Karinad? Hindi pa nga nagsisimulang maligaw yung tao, hinuhusgahan mo na. Tama naman ang sinabi ko. Lulukuhin lamang ni Megs si Cielo. At bakit mo naman nasabing lulukuhin lamang ni Meg si Cielo? Sa pagit ng Cielo na ito, sinong matinong lalaki ang papatol sa kanya, ha? Sino? Mami? Karen, sumusobra ka na. Hoy, Cielo. Huwag ka kang magpautos sa Megs na yon. Sa pangit mong yan, walang seseryoso sa'yo. Lulukuhin ka lamang ng lalaking yon. Ang sakit mo namang magsalita, Mami. Bakit? Hindi mo tanggapin sa sarili mo ang itsura mo. Napakapagit mo. Kahit nga magbubuti ewan ko lang kung liligawan ka. Sa gandang lalaki ni Megs, ay tutuhanin ba ang isang pangit na tulad mo? Gumising ka sa realidad, Cielo? Karen, tumigil ka na. Bakit nga ba ganyan lang ang ginagawa niyo, Mami? Kung laitin mo ako, dahil lamang sa pangit ako ay okay lang na hiyain mo ako? Dahil sa ganitong itsura ko, ay wala na akong karapatang damdamin ang panlalait mo sa akin? Bakit? Ang mga maganda at mga magandang lalaki ang may karapatang igalang at respetuhin dahil sa kagandahan ng kanilang anyo? At ang tulad mong pangit ay okay lang nahiyain? Ha, Mami? Cielo! Cielo! Ano ka ba naman, Karen? May ganyan bang tingin mo sa anak mo? Ha? Kahit ganyan yan, may karapatin yung ibang tao na maligaw sa kanya. At huwag mong huhusgahan yung tao. Ay, nako. Sa itsura ni Cielo, liligawan ng isang gwapo at mayamang lalaki. Ay, nako. Mag-isip-isip ka nga. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. O ano? Gabing gabi na pinapapunta mo ko dito. May problema ba? Kung kasi, insan O ano? ang tutunin kasi, isang buwan lang ang hiningi kong bakasyon sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Ano? Ang ibig mo sabihin, babalik ka sa Amerika? Oo, kaya lang, Kaya lang ano? tinamaan ako kay Cielo. Seryoso ka ba kay Shiro Insan? Oo, seryoso ako sa kanya. Saan? Huwag ka namang magbiro sa akin ng ganyan Insan. Alalahanin mo, ipag ko yun. At kung may plano kong lukuhin siya, huwag na. Alang-alang sa akin na mapapaya sa mga in-laws ko, lalo na sa asawa ko. Kung gusto ko lang lukon si Cielo, ang unang-una kong niloko sana, ikaw minsan. Sa ikli ba naman ang panahon lang pananatili ko dito Wala na akong panahon na magkipaglukuhan pa sa'yo. Kung yan ang iniisip mo. Pero Insan, para kasing hindi ka panipaniwala. Dahil kailan lamang kayo nagkita ni Shiro. Hindi mo pa siya lubusang nakikilala. At maging siya man ay hindi mo alam kung gusto ka niya o hindi. Gusto mong dalawin sa bahay nila para magkakilala kami mabuti. Oo, bakit hindi mo gawin? Nasa kung ang ginagawa ko nangyayari. Katunayan nga, San. Pinaalam ko na siya, pamilang mo, na maliligaw ako sa kanya. Ang ibig mo sabihin, yun ang sinabi mo nang kausapin mo yung binan ko? Oo, minsan. Oh, yun naman pala Bakit hindi mo siya darawin? Pinaalam mo na pala. Kaso nga, nang tinext ko si Cielo, hindi naman nag-reply. Bakit naman siya kasi ite-text? Dumalaw ka na ng diretso sa bahay. Magandang araw po, Mang Arturo. Oh, Biggs. Narito ka pala. Magandang araw naman sa'yo. Para sa inyo po. Ano ito? Alak po. May alak. Anong tingin mo sa akin? Lasinggero? Hindi naman ho. Makakako sa mga okasyon tulad ng birthday ninyo may ipainom mo kayo sa mga kakilala ninyo. Uy, salamat na lang pero hindi ako umiinom ng alak. May teka, hindi kaya ikaw ang lasinggero? Sa maniwala po kayo sa hindi po ako nakakatikim ng kahit anong alak. Kahit beer lang.
Oh, totoo yun. Bakit mo ako niligaluhan ng alak? Wala po kasi akong alam na pwede kong ibigay sa inyo eh. Teka nga muna. Sino ba ang gusto mong ligawan? Ang anak ko ba o ako? Pareho. Ano? Kwan, ang ibig kong sabihin gusto kong mapalapit kayo sa akin tulad ng hangharin kong mapalapit sa Cielo, yung anak ninyo. Dahil lang sino mang mahal at pinapahalaga ng inyong anak mahalagan po sa akin. At sa sinabi mong yan makakapasok ka na sa bahay na ito. At anumang oras gustuin mo pwede kang dumalap. Abay, teka lang. Tatawagin ko ang anak ko. Daddy, kayo pala. May kailangan ho ba kayo? Ay, naririyan si Mix. Gusto ko raw makausap. Pakisabi sa kanya, Daddy. Tulog na ako. Ano? Bakit? Ayaw mo ba siyang harapin? Anak, Pakiusap, Daddy. Pakisabi kay Mix na natutulog na po ako para uwi na po siya at hindi na siya maaabala pa. Oh, pamangkin. Nandito ka pala sa bahay. Nakakabulyong naman kasi kung yung 4 na sulok lang ng kwarto ko ang nakikita ko. O, di lumabas ka dito sa bahay. Para ano pa? Para makita naman ako ni Mami? Para laitin niya ako? Ay, nako. Bakit ganun po si Mami, tita? Bakit kapangitan ko na lamang ang nakikita niya? Hindi ka pagit, pamangkin. Pangit ako, tita! Ay, hindi. Maganda ka. Huwag na rin po kong bulahin, tita. Talagang pangit po Ano ako. ka ba? Sabi na hindi ka pangit Maganda ka. Sa palagay niyo, tita, sino sa inyo ni Mami ang paniniwalaan ko? Kayo na tita ko lamang na nagsasabing maganda ako? O ang Mami ko mismo na nagsasabing pangit ako? Iha, huwag mo kasing paniwalaan ang sinasabi ng mami mo. At bakit hindi ko paniniwalaan? Sinabi ninyong Mami ko siya, hindi ba? Higit kanino man, siya ang magsasabi ng totoo sa akin. Kaya't ang sinabi niyang pangit ako ay totoo. Kaya pangit ako. Pangit ako, tita. Walang lalaking magkakagusto sa akin. Hindi totoo yan. Totoo, tita. Walang lalaking magkakagusto sa akin dahil pangit ako, pangit ako. Kung pangit ka, bakit ka gustong ligawan ni Mix? Kaya sabi ni Mami, ay lulukuin lamang daw ako ni Migs. At tulad ni na Mami at Ate Lorna, ikahihiya lamang ako ni Migs. Oh, anong meron? Anong okasyon? Birthday mo ba? Hindi. Bakit? Kung may birthday lamang ba pwedeng pumasok ang tao sa isang restaurant? Hindi Ano ang dahilan kung gano'n? At niyaya mo ko dito. Pwede ka namang pumunta sa bahay. Kumusta pala ang pagpunta mo sa bahay? Pasensya ka na. Pagod kasi ako kaya hindi na ako bumangon pa nang sabihin na sa akin nilo na naroon ka. Alam ko namang hindi ako ang sadya mo kundi ang hipag ko. O ano? Hindi ka na nagsasalita. Anong resulta pala ng pagpunta mo doon? Magbilas na ba tayo? Bukod sa pagpinsan? Ha, insan? May problema nga Anong problema? Wala ba talagang nobyo si Shell? Wala, insan. Sigurado ka? Oo naman. May nababanggit siya sa akin noon na nanliligaw sa kanya. Pero hindi nagtagal wala na siyang sinasabi. Hindi kaya magnobyo na sila ng sinasabi mong nanliligaw sa kanila? Kaya hindi niya sinasabi sa inyo? Kung magnobyo na sila, di sana pupunta na sa bahay yung lalaki. Wala namang lalaking pupunta sa bahay. Bakit kasi? Bakit mo naitanong kung may ibang nanliligaw sa hipag mo? Parang kasi hindi interesado Ilang beses na akong pumunta sa kanya. Kuminsang araw, kuminsang gabi. Pero hindi siya lumalabas. Ang bira mo lamang na lalaki ang maharap sa akin. Nag-text ako sa kanya pero hindi naman sumasagot. Kapag tinawagan ko naman, nag-ring ang cellphone niya. Hindi na sinasagot. Gusto ko siya makita, insan. Teka nga muna, insan. Ano bang nangyari ng pagdalaw-dalaw mo sa bahay? Hindi mo ba siya nakakausap? Paano ko nga makakausap? Hindi siya
Hindi siya lumalabas, hindi nakikipag-usap sa akin. Talaga bang mahal mo ang hipag ko, Insan? Hindi na kita aabalahin ng ganito kung hindi ako seryoso sa kanya. Pwes, gawin mo ang lahat ng paraan para mapatunayan mo sa kanya na mahal mo siya at seryoso ka sa kanya. Ano ba talagang gagawin ko? Puntahan mo siya sa working place niya. Ibibigay ko sa yung address ng kanyang kumpanyang pinaglilingkuran. Ha? Mix? Ano, kumusta ka na? Mabuti naman. Teka, paano mo nalaman itong workplace ko? Binigyan ni Lito ang address mo. Teka muna. Baka pwedeng mamaya kita kumain. Yayain kita. Total, maaga pa naman eh. Kung kasi Mix Please lang. May pupuntahan pa kasi ako. Nagmamakaawa ko sa iyo, Cielo. Gusto ko lang na makita at nakasama ka kahit ngayon lang. Alam mo, sa susundaling ko kasi, babalik na ako sa Amerika. Gusto ko sana, kahit nasa muling araw ko naman lang dito, makita ka at makasama. Sige, pero sandali lamang tayo ha. Pangako. Kakain lang naman tayo. Salamat sa pagpapaulang mo na nakasama ka. Totoo ba yung sinabi mong isang linggo ka na lamang dito? Oo. Isang buwan lang kasi ang kinukong bakasyon eh. Kung alam ko lang na matatagpuan kita pala dito, yung babaeng titibong ng puso ko, inamaan pa sana ang bakasyon ko. Bakit nga ba lumalabas ka kapag dinadalaw kita sa inyo? Para ano pa? Para makita ka at makasama. Wala ring patutunguhan ang pagdalaw-dalaw mo sa bahay eh. Meron. Napapasaya mo ako. Makaapak lamang ako sa bahay ninyo, masaya na ako eh. Huwag mo nang abalahin ang sarili mo, Mix. Dahil wala kang aasahan sa akin. Okay. Tanggap ko naman na wala kang gusto sa akin eh. Pero sana naman, hayaan mong makita kita. Makasama. May mga nalalabing araw ko dito sa Pilipinas. Galing na naman pala dito ang pinsa de Lito. Oo. Talagang tapat sa panliligaw niya kay Cielo. Gusto ko na tuloy na maniwala na mahal nga niya. Bahal. Pero bang isang magandang lalaki na sineryoso ang pangit na babae? May talaga bang hindi mo kayang pigilan niyang bunganga mo sa paglalait mo kay Cielo? Totoo na ba ang sinasabi ko? Pangit si Cielo. Pago ang ilong. Malapad ang labi. Ang itim-itim pa. Ang kanyang pisikal na nyo lamang ang nakikita mo kay Cielo. Wala ka na ba talagang alam na magandang makikita kay Cielo, kundi ang panlabas niyang itsura? Anong magagawa ko kung hindi ako makapagsisinungaling? Pangit si Cielo. Pangit! Ano ka ba naman, Kareng? Kailangan mo bang sabihin yan? Tigilan mo na nga siya. Sa kakasabi mong pangit yung anak mo. Dalaga na yung anak mo eh. Nasasaktan yan sa panlalait mo. Lalo na kapag nandito si Lorna, pati siya. At bakit siya masasaktan? Totoo namang pangit siya. O ba bakit? Porque ba hindi kagandahan ng anak mo eh, hindi na siya masasaktan? Porque ba hindi siya kasing ganda ni Lorna eh, nalait-laitin mo na siya. Baka nakakalimutan mo, anak mo rin si Cielo. Yon daga eh. Bakit kasi nagkaroon ako ng anak na pangit? Maganda naman ako. Gwapo ka. Tingnan mo nga si Lorna. Ang ganda-ganda niya. Pero bakit ang Cielo na yon ay lumabas na pangit-pangit? Ano naman kung lumabas siyang ganyan ang itsura at hindi kaganda ni Lorna? Ang importante, normal siya. Ay, nako. Aadhin ko naman ang normal na tao. Kung saksakan naman ang kapangitan ng itsura. Karen, ano ka ba? Baka marinig ka ni Cielo. Ay, nako, hindi ko siya anak. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Hindi ko na malayan ang oras. Magtatakip silim na pala. Alis na ako. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko, Cielo. Pwede ba kitang dalawin bago ako bumalik ng Amerika? Ang kamay ko, Migs. Tinawakan Mahal mo. kita, Cielo. Magiging masaya akong kahit paano.
kung hayaan mo akong makita ka bago ako bumalik ng Amerika. Paano mo masasabing mahal mo ko? Ano bang nagusto mo sa akin? Pangit ako. Hindi yun nakikita ko sa'yo eh. Wala akong nakikitang pangit sa'yo. Ngayon ko masasabing binobola mo lamang ako. Pangit ako. Para sa akin maganda ka. Hindi mo lamang alam kung ano ang bukang bibig ng mami ko sa akin. Paano mo ko mapapaniwalang mahal mo ko gayon? Narinig mo bang sinasabi ko sa'yo? Maganda ka. Para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babae na nakakilala ko. Mula nang umuwi ko dito sa Pilipinas. Huwag mo na akong bulahin. Patutunayan ko sa'yo na mahal kita. Kung bibigyan mo naman ako ng pagkakataon, maipakita sa'yo ang pag-ibig ko. Pangit ako. Hindi mo ako pwedeng mahalin dahil pangit ako. Wala namang ibang dahilan malipas sa sinasabi mong kapangitan mo. Para hadlangan mo ang dinudulog kong pag-ibig sa'yo. Oo. Wala nang dahilan. Paiibigan mo lamang ako at pagkatapos ay iiwanan mo. Mahal kita, Sheila. At wala akong alam na dahilan para iwanan ka. Para maliwala ka. Handa akong hindi na bumalik sa Amerika. Para patunayan ko sa'yo na hindi kita iiwan. Kung gugustuhin ko. Nix, Oo, Sheila. Kung sasabihin mo lang sa akin na huwag na akong umalis, gagawin ko. Mapatunayan ko lamang sa'yo na seryoso ako sa'yo. Oh, bakit aapat lang tayo? Hindi ba dapat 5 tayo? Nasaan ba si Sheila? hindi ka ba makakakain kung wala ang babaeng yon? Kumain daga tayo. Day off niya ngayon. Kaya malamang tulog pa yun. Alas 8 na ng umaga eh. Tulog pa rin. Ang sabihin ninyo, hindi na naman ninyo tinawag. Masyadong nagpapaimportansya ang babaeng yon, the cockadas. Bakit kasi? Kailangan pang tawagin. Wala na nga siyang ginagawa dito sa bahay. Ay kayo talaga, oo, parang hindi kapatid ang turing din yun sa tao. Mapunta ka na ako lang tatawag sa kanya. Daddy, wala ko siya Oh. sa kwarto niya. Nakita ko siyang pumasok sa bahay ni Tita Lucing. Ha, Oh, kita mo na. Umagang-umaga nangangapit bahay. Hindi pa nag-aalmusal Chismis na ang inaatupag. paano naman kasi gaganahan yung tao na makikihalubilo sa inyo? Panay, pangungutya ang naririnig niya sa inyo. Natural lamang na salip na makisalo sa inyo, iiwas na lang siya para hindi siya masaktan. Busog na po ako, tita. Pero gusto ko pang kumain. Sinangag, plus tuyo, plus itlog, at chicken tocino. Mga paborito kong pagkain sa agahan. O sige, kumain ka ng kumain. Alam kong bihira mong makain yan sa inyo. Kung bakit kasi napakahiling ng mami mo sa karne. Ay, tataba po ako dito, auntie. Di bali ngayon lang naman ako makakakain ng marami Ano naman kung tataba ka? Maganda nga kung tataba ka pa Ayoko nga. Pangit na nga ako, tapos magiging balyena pa ako. Naku, madadagdagan na naman ang panlalait sa akin ni Mami. Ano ka ba? Hindi ka pangit. Maganda ka. Tita, kayo rin ha. Ginagaya ninyo si Migs. Ginagaya ko si Beth. Yung pinsan ng bayaw mo? Opo, Ay bakit? Ano bang sinasabi sa'yo na sinasabi mong ginagaya ko? sinasabing maganda ako. O, kita mo na. Hindi lamang pala ako nagsabi niyan, pati si Beth. At teka nga muna, hindi ba't madalas niyang bisita si Lito? Bakit hindi na siya pumupunta ngayon sa bahay ninyo? Hindi ba't minsan nakakwentuhan na kayo dito sa bahay? Nagkatampuhan ba silang magpinsan? Hindi naman si Kuelito ang sadya niya sa bahay. Ha? Hindi si Lito? Sino? Ako po. Ano? Oh, wala pa ba si Cielo? Teka nga't susundan mo dun sa bahay ni Lucing. Wag na. Hayaan mong umuwi. Ha, may kumakatok. May alangan naman si Cielo kumakatok na yan. Ha? Ngayong bahay na rin niya ito. Ang sabihin mo, nagpapapansin lang Teka, sa'yo. mabuksan nga. Ay, makapaligudan at pupunta ako sa bahay ng amiga ko. Magandang araw po, Tito. Oh, Mexico pala. Halika.
pumasok ka. Salamat po, Tito. Maupo ka. Salamat po. Ano bang gusto mong inumin? Huwag na ho kayong mag-abala, Tito. Umalis kasi ang pinsan mo kasama ang asawa niya, kaya Hindi po si Lito ang sadya ko dito, kundi si Sheno po. Megs, naririto ka rin ulit. Gusto ko sanang klaruhin sa'yo na tatay ako na nagmamahal sa aking anak. Naiintindihan mo naman siguro ang ibig kong sabihin. Ay, opo. Naiintindihan ko po kayo, Tito. At seryoso po ako sa anak ninyo. Mahal ko po si Shelo at gusto ko po siyang pakasalan kung gugustuhin niya. Anong ibig mong sabihin? Handa akong pakasalan ang anak ninyo kung yan lang ang tanging paraan para maniwala kayo na totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Ikaw ang pinupuntahan ni Megs. Opo, tita. Ang ibig mong sabihin, nanliligaw siya sa'yo. Siya po ang nagsabi sa akin at kay Daddy na liligawan niya ako. Talaga? Opo. Oo, hindi na siya pumupunta ngayon. Ay, ang ibig sabihin, bakit hindi kanya dinadalaw? Kasi po, ipinasabi ko kay Daddy na huwag na siyang pumunta. Ano? At bakit? Alam mo, mabait si Megs. Tingnan mo na lamang ang bayaw mo. Mabubuting pamilya sila. Bakit pinatigil mo ang pagdalaw sa'yo? Alam mo, paraan na rin ang pagdalaw niya sa'yo para mas higit kayong magkakilalang dalawa. Para ano pa? Para may dahilan? Para laging sabihin sa akin ni Mami at Ate Lorna na hindi ako tututuhanin ni Migs dahil pangit ako? Teka muna. Bakit ba bukang bibig mo? Pangit ka, ha? Dahil yon ang laging sinasabi ni na Mami at Ate Lorna. O hindi ba? Mami at kapatid ko ang nagsasabing pangit ako. Bakit hindi ko sila paniniwala ang pangit ako? Di ba, tita? Sandali lang ha. Ipagpatuloy mo lang ang pagkain mo dyan. Bubuksan ko ang pintuan. Dito ba? Halika. Pumasok ka muna. Si Shelo. Nakita raw ni Lito na nagtungo siya rito. Hindi pa siya kumakain. Kumain na siya, kuya. Nadat na niya akong nagsasandok, kaya sinabi ko nang kumain din siya dito. Ay, ganun ba? Asan mo siya at may bisita siya sa bahay? Ha? May bisita si Shelo ng ganitong oras ng umaga? Sino? Ay, sino ba? Di si Migs. Si Migs? Shelo, pamangkin. Umuwi ka na sa inyo at may bisita ka. Ang araw mo yatang dumalaw sa akin. Gusto ko sana hayain kasama ang mga magulang mo papunta sa bagong bukas na resort. Ha? Pwede ba? Kung kasi... Tulad ng sinabi ko sa'yo, gusto kong samantalain ang nalalabing mga araw ko dito sa Pilipinas na makasama ka. Kung nanaisin mong mantil ako dito sa Pilipinas, hindi mo na ako pababalikin. Gusto kong makasama ka nang bumalik doon. Totoo ang nangyari ang pag-ibig sa'yo. Mamahalin mo ba ako kahit pangit ako? Bakit bang itsura mo? Iitan mo? Ha? Wala sa akin yan. Dahil malaking bagay ang kapangitan ko para iwanan mo ko at ipagpalit sa iba. Hindi itsura ang batayan kung bakit mo mamahalin ng isang tao. Bakit? Hindi ba ako pangit? Anong tawag mo? Sa ganung itsura ko, pango ang ilong. Hindi lamang ang bibig ko ang malapad, kundi maging ang mukha ko ay malapad at maitim ang balat ko. Ang liit-liit ko pa. Hindi ba't pangit? Shelo, una walang pangit na likha ng Panginoon. Ganyan man itsura mo, maganda ka pa rin para sa kanya. At kung maganda ka sa paningin ng mga kapal, sino ako para
hamakin ka. At pangalawa, hindi ako tumitingin sa panlabas ninyo ng isang tao. Kundi sa kaganda ng kalooban ng isang tao ang tinitingnan ko. At yun ang nakita ko sa'yo. Kaya hinihingi ko sa'yo, bigyan mo ko ng pagkakasang mahalin ka at patutunayan ko yan. Natotoo ang hangarin ko sa'yo. Pakakasalan kita. Wow! Ang ganda naman dito. Ang ganda ng alon, no? Nagtataasan. Oo nga eh. Oh, nasa ng daddy mo at si Migs? Niyaya kasi ni Daddy si Mix na mag-surfing. Eh bakit? Marunong din ba si Migs na mag-surfing? Opo, pero baka mas marunong pa kayo mag-surf sa kanya. Dahil nagsisimula pa lamang daw siya eh. Ay mukhang mapapalaban sa akin si Migs kung ganon. Teka, mabuti na lamang at pumayag si Migs na dalhin kami ng daddy mo dito. Si Mix nga ang nagsabi sa akin na dalhin ko kayo. Kayo at sina Daddy kami at ate syempre. O bakit wala ang mami mo at ang ate mo? May pupuntahan daw si Ate Lorna at si Mami naman eh. Alam mo na, mas inuuna ang pagmamadyong. Ay, kung bakit kasi, mas inuuna ang pagmamadyong kesa sa kahilingan kong isama sila at ayun na rin sa pag-iimbita ni Mix. Ay, hayaan mo na ang mami mo at ang ate Lorna. Ang importante, nagkakaintindihan kayong dalawa ni Migs. Marunong din pala si Tita Lucina mag-surfing. Hindi lamang siya marunong, magaling pa. Mas magaling pa nga siya kesa kay Daddy. Oh, talaga? Oo. Di... Pwede kami kung gano'n. Na mag-1-on-1. Tulad ng dadabi mo. Oo, pero ihanda mo ang sarili mo dahil sinasabi ko na sa iyo, magaling mag-surf ang tita ko. Siya nga pala. Kumusta na yung iniali kong pagiging sa'yo? Kumusta na yung iniali kong pagiging sa'yo? May pag-asa ba ako? Ha? Mix? Siya ang patutunayan ko sa'yo na seryoso akong sinalot ng pagiging sa'yo. Tanggapin mo lang ang pag-ibig ko. Handa kong talikuran ang pagbabalik ko sa Amerika. At ako'y pinagtitira sa Pilipinas. Kasama ka. Mix? Ano, Shelo? Talaga bang mahal mo ko? Oo. Handa kitang pakasalan. Kung yan ang makapagpapasal at makapagpapalinayan sa'yo. Kahit pangit ako? Hindi ko sasagutin ang tanong mo yan dahil para sa akin, hindi ka pangit eh. Walang nilikang kung may kapal na pangit. Kaya kahit anong pangit yun, para sa akin maganda ka at papapasalan kita. Patutunayan ko yan na ikaw talagang mahal ko. Ikaw yung babaeng ihaharap ko sa dampala at magkakasama ko habang buhay. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Shelo, ano, kumusta ka na dyan? Okay lang naman ako. Oh, bakit ganyan ang boses mo? Umiyak ka ba? Nalulungkot lamang ako. Huwag ka na malungkot. Isang buwan na lamang ako dito. Uuwi na ako dyan sa Pilipinas para sa ating kasal. Oh, matahimik ka. Teka, kung nalulungkot ka, sige. Uuwi na ako dyan. Ikaw naman kasi. Kung ako lang sana, hindi pa ako babalik dito. Magpapakasal muna tayo bago ako babalik dito. Mapilit ka kasi. Masisira naman kasi ang trabaho mo kung hindi ka makakabalik sa araw na itinakda eh. Huwag kang mag-alala. Dahil sa pagbabalik ko dito kasama na kita. Okay ba yun sa'yo, honey? Oo naman. Sinabi mo eh. Sige, huwag ka na malungkot. Hindi magtatagal. Magkakasama na tayong dalawa. Oh, si Lito. Bakit wala siya? Hindi mo ba siya niyayang kumain? Busog si Lito, Mami, dahil birthday ng boss niya, kaya nag-blow out ito sa office. Ah, ganun ba? Si Daddy, bakit wala?
Nilalakad na ang mga papers niya dahil babalik na siya sa trabaho sa ibang bansa sa susunod na linggo. Ah, ganun po ba? Sa susunod na buwan na pala ang kasal nitong si Shelly. Alam mo, Mami, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na ang tulad ni Cielo na napakapangit ay may lalaking magkakamaling magkagusto sa kanya. At ang gwapo pa, no? Excuse me? Oh, bakit tumayo ka na, Cielo? Tapos ka na bang kumain? Opo, sige po. Oh, teka! Hindi mo pa na uubos ang pagkain mo. Sayang ito. Hayaan mo na, Mami. Baka magre-research pa yan ng mga beauty products. Baka sakaling gumanda pa siya. Oh, Shelo, nandito ka pala sa bahay. Wala ka bang pasok ngayon? Ngayon kasi ang sinabi ni Migs na pagbabalik dito sa Pilipinas. Pero wala pa rin siya. Oh, bakit hindi mo tawagan at nang malaman mo ang dahilan? Tinatawagan ko po siya pero cannot be reached. Ang naririnig kong reply ng cellphone niya. O bakit hindi mo tanungin si Lito kung ano ang balita sa pinsan niya? Tinanong ko na po siya pero hindi din alam at hindi niya nakontak. Bakit kaya? Nag-aalala ako, tita. Hindi kaya ayaw na niya sa akin dahil pangit ako. Ayan ka na naman. Alisin mo nga sa isip mo yung pangit na sinasabi mo. Iyon kasi ang madalas na naririnig kong sinasabi ni na Mami at Ate Lorna. Huwag mong intindihin ang mga sinasabi ng mami mo at Ate Lorna mo. Maganda ka at hindi ka pangit. Okay? Ano? Aalis na kayo dito sa bahay? Oo, nilipat na kami sa bagong pagawa niyang bahay. Gayon ka palilipat. Babalik ng daddy mo sa trabaho niya sa ibang bansa. Ano naman? Naririto naman po si Pangit eh. Si Cielo. Mahigit ng isang buwan mula nang bumalik si Mick sa Amerika. Bakit hindi ko na napapansin tumawag sa iyo? Busy lang siya siguro sa trabaho, Mami. Ang sabihin mo, kinalimutan ka na niya. Oh, hindi ba? Nagpapaniwala ka kasi sa mga buladas ni Migs. Magandang lalaki si Migs para pumatol sa iyo. Kasi naman, walang nanliligaw sa kanya. Kaya nang biniro lamang siya ni Mix, naniwala agad. Hindi na inisip na niluloko lamang siya. Hindi mo kang manluloko si Migs. At ipinagtatanggol mo pa siya talaga, ha? Isipin mo na lang, ha? Kung ang mga magagandang babae nga naloloko pa, ikaw pa kaya nasaksakan na kapangitan? Ano nagtitigilan sa Cielo, ha? Mausapan pala kami ni Lito na kakain sa labas. Makaalis na nga. Karen, halika nga sa loob ng kwarto at mag-usap tayo. Wala namang masamang ginagawa sa inyo si Cielo Bakit ba ganyan na lamang ang ugali ninyo sa kanya kung manglait sa kanya? Ano mang kasalanan sa inyo ng tao? Wala kayong ibang gunawa kundi saktan siya. Lalong-lalong na ka na, Karen. Hindi ko sinasaktan si Cielo. Pinapakita ko lang sa kanya ang katotohanan. Na anong katotohanan? Napangit siya. Bakit? Ikaw, hindi ka mapangit. Hindi ba't gumanda ka lang dahil nagpa-plastic surgery ka? Pero kahit pangit ka, pinakasalan pa rin kita dahil mahal kita. At least, gumawa ako ng paraan para gumanda. Si Cielo, pangit na ngang ipinaganak ko. Hanggang ngayong dalaga na siya, pangit pa rin. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Paano mo nagawang laitin ang mismong dugo at laman mo? Ina ka! Ikaw ang higit na dapat magbigay sa kanya ng lakas ng loob para lumaban sa buhay. Pero ano itong ginagawa mo? Ikaw mismo ang nagtutulak sa kanya para panghinaan ng loob. Ano bang masama sa mga sinasabi ko? Totoo naman ang mga sinasabi ko, ha? Hindi ba't mas magkakasala ako kung magsisinungaling ako? Nasabihin ko maganda siya, samantalang pangit naman siya talaga. Abay, madalas nga siyang sinasabihang katulong ko Kahit pa sabihin ng buong mundo na pangit ang anak mo, huwag kang pag-isaw-saw sa kanila. Anak mo ang pinag-usapan dito, Karen. Hindi ba dapat ikaw? Ang unang-unang magtatanggol sa kanya dahil anak mo siya? May hindi.
Ikaw pa mismo ang nanglalait ng nangunguna sa kanya. Dahil gusto ko siyang mamulat sa katotohanan. Bakit ba ang kulit mo? Bakit? Sa palagay mo ba hindi niya nakikita ang sarili niya? Sa akala mo ba hindi siya humaharap sa salamin para hindi niya makita ang itsura niya? Sabihin na natin hindi niya nakikita ang sarili niya. Bakit kailangan mo pang sabihin sa kanya kung ano ang itsura niya? Ano bang talagang gusto mo? Ipamukha mo sa anak mo na pangit siya? Ganun ba gusto mong palabasin, ha, Karen? Arturo! Bakit? Arturo! Ano bang nangyayari sa'yo? Arturo! 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 Arturo, bakit mo ako iniwan? Paano na ako ngayon? Mag-isa na ako. Ate, ano ka ba? Nandito pa ang mga anak mo. Nandito rin ako na hipag mo. Hindi ka nag-iisa. Siya nga pala. Bakit gano'n? Malusog naman ang Kuya Arturo ko Hindi ko rin alam, Lusing. Pero ang sabi ng doktor, ay matagal na pala siyang may sakit sa puso. Sinarili lamang niya. Hindi lamang niya sinasabi sa amin. Siguro, para hindi kami mag-alala. Pero bakit niya inilihim? Bakit pati ako na asawa niya ay pinaglihiban niya? Ikaw na ang nagsabi, ate. Ayaw niya kayong bigyan ng problema. Arturo, napakabait mong asawa. Bakit nawala siya sa amin ng napakaaga? Bakit, Luseng? Bakit? Mami, kumain na ho tayo. Itlog po at daing na bangus at sinangag ko po ang tirang kanin kagabi. Pagkain ba yan? Hindi pa po kasi ako sumasahod, Mami. Kaya hindi pa ako nakakapamalengke. Ano bang itinatayo-tayo mo dyan? Paano ako makakakain kung daririto ka? Ayaw ho ba ninyong kasabay ako sa pagkain? Paano ako makakakain kung pangit ang nasa harapan ko? Ayaw kong makakita ng pangit. Umalis ka! Umalis ka dito sa harapan ko! Pangit! Nandito ka pala sa bahay, Shelo. Day off mo pala, Mas mabuti kung naririto ako sa inyo kaysa manatili ako sa bahay. Panay negatibong naririnig ko dun Pagpasensyahan mo na ang mami mo. Dala lamang yon sa matindi niyang kalungkutan sa pagkawala ng daddy mo. Yun na nga ho Bakit si daddy pa ang nawala? Bakit si daddy pa ang nag-iisang tagapagtanggol ko? Iha, nawala man ang daddy mo. Andito pa rin ang mami mo at ang ate mo at ako. Ang dami-dami namang masasamang galit dyan. Bakit si daddy pa na napakabait sa akin? Bakit siya pa? Iha, nandito ako. Kakampi mo ako, alam mo yan. Bakit sa lahat ng tao na pwedeng mamatay? Bakit si daddy pa? Bakit nawala sa akin si daddy? Ang isa bang nakakalungkot ay ang maging ang lalaking nangakong magmamasakit. Hanggang ngayon ay wala pa. Paano na ako ngayon, tita? Paano na ako? Insan, kumusta? Bakit ngayon ka lang tumawag? Anong nang tanong sa'yo si Shelo Paano naman kasi insan nag-istilo ko sa ibang lugar Kaya yung naka-roaming na SIM card ko, hindi ko magamit. Hindi ko rin kabisadong numero ni Shelo kaya nawalan ko lang kontak sa kanya. Asan ka ngayon? Narito pa ako sa airport pero huwag mo munang sabihin kay Shelo na dumating na ako dahil gusto ko siyang sorpresahin. Bakit po, Mami? Taghalida, nakahilata ka ba rin dyan? Medyo masama ang pakiramdam ko kasi, Mami. Mapuputulan na tayo ng kuryente. Magbayad ka! Hayaan po ninyo at magbabayad po ako. Abay, dapat lang. Dahil ang pangit-pangit na lang nakatira sa bahay dito.
ay papagit pa ang bahay. Kung madilim dahil sa walang kuryente. Talaga bang pangit ako, Mami? Hindi ba ba obvious ang sagot sa tanong mo? Kaya hindi ka na binalikan ni Begs dahil pangit ka. Oh, Luseng, ikaw pala. Mabutit naririto ka. Puntahan mo sa kwarto yung pamangkin mo. Tinatamad siguro magtrabaho. Hindi pwedeng bawalan siya ng trabaho. Sige ate. Cielo! 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 Ate! Si Cielo! Ganun ho ba, tita? Oo. Sunod-sunod kasi ang nangyaring hindi maganda. Dinibdib niya ang pagkamatay ng kanyang ama. Hindi ka rin nagparamdam sa kanya. At lalo pang nanghina sa kanya ay ang masakit na salitang natatanggap niya dahil sa panalait ng kanyang ina. Yan ang araw ang bukang bibig ng kanyang ina eh. Kaya nagdadalawang isip siyang tanggapin ang pag-ibig ko. Takot ang nangibabaw sa kanya dahil nga bukang bibig ng taong malalapit sa kanya ay pagit siya. At pinapangako ko, hindi na marinig pa ni Cielo ang pangit na yan na salita. Dahil ilalayo ko na siya sa mga taong nagpapahina ng kanyang loob. Nakamuntik na maging dahilan ng kanyang kamatayan. Anong ibig mong sabihin? Dadali ko na siya sa Amerika. At doon na kami magpapakasal. At hindi ko na siya pauuwiin dito. Luseng, tingnan mo kung dumating na si Cielo. Sa Amerika nagpakasal sina Cielo at Nix. At sa tingin ko, malabo nang uuwi pa yun dito dahil masaya siya sa piling ni Nix. Bakit sa Amerika pa sila nagpakasal? Bakit hindi na lang dito? Hindi ba't madalas mong sabihin ayaw mo makakita ng pangit? Kaya hayon, nagpakalayo-layo na siya. Wala naman daw nagmamahal sa kanya dito, nakapamilya. Kaya hindi na raw siya uuwi dito sa Pilipinas. Hindi. Paano na ako ngayon? Wala na kasi Arturo. Iniwan pa ako ni Lorna. Ngayon, mawawala na rin sa akin si Cielo. Luseng, sabihin mo sa anak ko. Gustong-gusto ko na siyang makita. Pauwiin mo na ang anak ko, Luseng. At patawarin niya ako. Nagsisisi na ako sa mga sinasabi ko sa kanya. Sising-sisi na ako, Luseng. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.